lang, gentle. Hindi tayo nagagalit. Kung talagang pa-practicein natin yan. Kasi dati ako mainit din ang ulo. Pero nawala na po yan. Hindi na ako nagre-react talaga. Talagang simpleng-simple na lang. Hindi naman po on all occasions, pero talagang nakokontrol natin. Kasi punong-puno tayo ng pag-ibig ni Jesus. Mahal ko itong tao ito. Kahit gano'n kasama itong tao ito, mahal ko siya. Kasi naging masama ako at minahal ako ni Jesus. I should love my neighbor as I love myself. Hindi po ba? So kung ganyan, mahal natin ang kapwa, hindi tayo nagsasuffer, nagsasacrifice ng ganito, Pastor Malu, umiikot, may mission ng ginagawa natin ng mga bagay na ito because we love these people, di ba? Ayaw natin sila mahulog sa impyerno. Kung naintindihan lang nila yung mga sacrifices natin as mga heads, no, di ba? Yan ang ating priority. Dapat yung inuutos ni God, mga mahal niyang mga tao, hindi mahulog sa impyerno, and that becomes our top priority. Amen. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. Nasa kapangyarihan nila. Kung gusto mo ng buhay, sabi niya dito, sasabihin mo because you will eat the fruit. Sasabihin mo kung ano yung mga salitang magbibigay sa'yo ng buhay. Kung gusto mo naman ng kamatayan, sasabihin mo yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng kamatayan. For example, mga magbibigay ng kamatayan, yung binanggit ko sa inyo, I'm sick. Kapag hindi mo binagong mga salitang yan, magkakasakit ka at yan ay kamamatay mo. Because yan ang dinideklara mo. Di ba? Pumupunta ka sa territory ni Satan. Pero pag sinabi mo, I am healthy, I'm strong, I am healed. By the stripes of Jesus, I am healed. Anong nangyayari dyan? Manifest ang salita ng Diyos. Sabi niya, what you speak, you will eat. Now, alam mo, ito pa mga iba, I'm happily married. My husband loves me as Jesus loves His church. I'm exceedingly abundantly blessed. I'm successful. I'm smart. I'm intelligent. Ito yung mga words na to are very important for yung mga day-to-day living natin. Very important. Kasi we cannot be speaking the word of God lang. Meron tayong mga sariling lengguwahe. But yung words that should come out of our mouth should be in line with the word of God. So, ang sabi ni God, I am healthy, I'm strong, I am healed. Salita ng Diyos yan. Amen. Tapos, lalo na kung iba-back up mo yan with, by the stripes of Jesus, I'm healed. Yung by the stripes of Jesus, I'm healed, narinig ng anghel, and then, you will receive healing in your body. Kasi ang mga anghel kikilos dyan. Amen. I am successful. I am smart. I'm intelligent. Yung ba nasa Bible? Yes. Kasi sabi ng Bible, I have the mind of Christ. Kung ang mind natin, mind pala ni Christ, we should be very intelligent. We should be smart. We should be successful. Alam niyo bakit? Kasi si Holy Spirit will give us wisdom. Tandaan niyo, sabi ng Bible, sa Deuteronomy 8:18, God gives us the ability, gives us the power, gives us the wisdom to create wealth. Job 22:28, thou shalt also decree a thing, and it shall be established. Ibig sabihin ng decree. Decree means to speak. Decree means to declare. Decree means to sasabihin mo. In fact, it is even mas malalim pa sinasabi mo like spoken word kasi ang decree hindi mababali. Ang hari, kapag nag-decree yan, hindi yan mababali. Kung sinong lumabag sa decree niya, papatayin at mamamatay siya. Amen. So, you don't fight death and disease in silence. Hindi ka gagaling kung ikaw ay tahimik lang. Walang nagdadasal ka, Lord, pagalingin mo ako, maawa po kayo sa aking mga anak ko, yung asawa ko, paano kung you will never get healed. God has already given you healing. Take authority of that healing already. How do you do that? Through the words that you're spoken. By the stripes of Jesus, I'm healed. I command you, cancer, die to the roots and depart from my body in the name of Jesus, because by the stripes of Jesus, I'm healed. Ang mga anghel,
Mabilis pa sa 4:00 pagagalingin ang cancer na yan. Amen. Ganyan po ako gumaling sa cancer. Amen. Sabi niya, "You don't beat poverty, lack, and debts by complaining." Ay naku, wala na naman akong pambayad. End of the month na naman, papaano po yung mga matrikula ng mga anak. Ay naku, if that's the way you do this thing, wala na. Maghihirap ka habang buhay, kamamatay mo yan kasi ma-stress ka ng todo. When you don't have money, it's so stressful. Gusto ni God exceedingly abundantly above all that you can ask or think. He will supply all your needs. Galatians 6:9. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Ibig sabihin, huwag kang titigil. Naku, ako hindi ko man alam na gagaling ako. Napasa ko lang yan sa Bible. Kaya kasi siguro napakalaki ng impact na yun kasi when I was 19 years old, natutunan ko na yung mga sinasabi ng Bible na declaration, ng mga meditation na yan. We were very poor, poverty-stricken. Kailangan I encountered this book na Law of Success na kung saan sinasabi na talagang baguhin mo yung pag-iisip mo, talagang i-renew mo yung mind mo. Kailangan maniwala kang kaya mo 'to, magiging millionaire ako. So, I just declare that and declare that 200 times a day. Within 8 months after I started declaring, I became a millionaire at 19 years old. Kaya nung nabasa ko yung Bible, wow, dito lang pala galing ito. Sa Bible pala ito, yung mga tinuro ni Napoleon Hill dito sa kanyang book, The Law of Success. Dito lang pala yan ang galing sa Bible. And that is why probably naging madali for me. 3 months, that's it for me. Hindi na tumagal ng 20 years katulad, for example, ni Joseph or mga ganyan. Mga bata pa naman kasi sila. So, gusto niyong ma-expedite? Tingnan niyo po. No amount of confession will change anything if you are in sin. Napaka-importante ito. So, kung ikaw nagkakasala, especially we're talking of habitual sins, because if you're sinning, you're not resisting the devil. So, kapag ikaw ay nagkakasala, si Satan ang kumakain sa'yo. Kahit anong healing ang ibigay sa'yo ni Lord, hindi magte-take effect kasi kakainin ka ng kakainin ni Satan. He devours you. Nakalagay sa 1 Peter 5:8. James 4:7, sabi niya dito, therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you. Tingnan po natin itong mga kasalanan na nakalagay sa Bible. 1 Corinthians 6 verses 9 to 10. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? So, yung kaharian ng Diyos na nandun, ang healing ng Diyos, yung mga unrighteous will not inherit the kingdom of God. Sabi niya, do not be deceived, neither fornicators. Yung fornicators, those people who are single and they have sexual relationship with someone they're not married to. Hindi sila kasal. Or nor idolaters, yung mga nag-idolize, for example, may mga imahin, or even yung pera nila, hindi nila makuhang ibigay, 10%, hindi nila you're idolizing your money over God. It does not belong to you. Kaya idolatry yan tawag dyan. So, sabi niya, idolaters, nor adulterers. Yung adulterers naman, they're married people, but they have sexual relationship with someone that they are not married to. Or nor homosexuals, alam po natin, yung mga gay, nor thieves. Okay, thieves, naku, sabi natin, hindi naman ako magnanakaw. Well, are you working in an office? Kumuha ka ba ng lapis dyan? Kumuha ka ba ng ballpen dyan? Kumuha ka ba ng papel dyan? Those things don't belong to you. They belong to your office. So if you take them, you are a thief. Huwag ka magbibigay ng inroad kay Satan. Napakalait na bagay ng sinasacrifice mo. Lalo kang maghihirap. Akala natin, kasi nung kami ay hindi pa born again, naku, mga folders na yun ang galing ng kung ano-anong gamit sa opisina, uuwi. Yung mga kapatid ko nasa medical field, naku, kung ano, pati injections, pati scalpel, pati kung ano-ano, iuwi. Yung mga nasa dental, pati yung pampasta, iuwi yan. And then when we got born again, wow, hindi pala, mali. Kasi lalo ka lang maghihirap because Satan will continue to oppress you. He will continue to harass you. He will even possess you pag hindi ka nagbago dito. So, okay, thieves. Covetous. Yung covetous is, nagnanasa ka. Wow, may bagong kotse yung kapitbahay ko. Nang gagaliiti ako sa galit. Bakit ako walang bagong kotse? Wow. Nakik-Satan ka na kapag ganyan. Wala kang karapatang mainggit. Wala kang karapatan because God will supply it to you. Gawin mo ang inuutos ni God sa iyo. Magpakabait ka, gawin mo yung inuutos ni God sa iyo. Have a relationship with Him kasi it's through this relationship when He will speak to you, when He will begin to talk to you.
communicate to you. Sasabihin niya yung kailangan mong gawin. And then you will have more than this car of your neighbors. O itong sinabi niyang, nor drunkards, yung mga nagiinom, nor revilers, itong mga nagve-verbal abusers. For example, yung nagmumura, yung nagagalit, kung ano-ano sinasabing na hindi talaga mapiplease ang Panginoon sa kanilang sinasabi. So, yung mga nor extortioners, yung kumukuha mga scammers na yan, kumukuha sila, nanloloko sila, yung nagsisinungaling sila, mga may salespeople tayo, nanbobola sila, hindi naman pala totoo itong binibenta nila, talagang makakapag-produce ng like 30% more yield itong fertilizer. Ito hindi naman pala totoo. So hindi tayo gumagawa. We become extortioners when we do this. And such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord and the Spirit of our God. So sinasabi niya rito, kung ikaw tunay na born again, hindi mo na ginagawa yan. Because you were already sanctified. Ang gawin mo lang talagang humawak ka kay Jesus talagang. Magano ka sa Kanya, magbasa ka ng Bible, hindi mo na gagawin yan. Mag-spend ka ng time with God, hindi mo na gagawin. You will be blessed so much. Hindi ka talaga mainggit sa kapwa mo. Amen. Galatians 5 verses 19 to 21. Sabi niya, now the works of the flesh are evident. Works of the flesh. Ano works of the flesh? Mga lahat ng binanggit ko sa inyo kanina, works of the flesh, yung idolatry, adultery, fornication. Anong works of the flesh? Anong mangyayari sa iyo? Sabi niya, Romans 8 verses 6, 7, verse 6, for to be carnally minded, ito yung works of the flesh. Carnal. Flesh, ang ibig sabihin ng carnal is flesh. To be carnally minded is death. Naku. Magbibigay ng kamatayan sa iyo ang mga kasalanan yan. But to be spiritually minded is life and peace. Sabi niya, so then those who are in the flesh cannot please God. So hindi mapiplease si God kung tayo are operating in the flesh. Tuloy natin po itong mga operating in the flesh. O, binanggit adultery, kanina binanggit na natin, fornication, uncleanness, lewdness. Ang lewdness, ibig sabihin indecent and vulgar. Yung basto sa pananalita. Yung halimbawa, best na i-honor mo yung asawa mo, babastusin mo siya. Hindi ka magpapalain dyan. Naku, talagang kahit anong pagpupursige mo sa trabaho, hindi ka magpupromote. Business mo lalong mababankrupt. It's because you maltreat your wife. Makikita po natin mamaya yan. Idolatry. In Luke 16:10, binanggit ko na sa inyo kanina, if God cannot trust you with the little, He cannot trust you with the big. Idolatry ang tawag dyan. Sorcery, yung mga tumatawag ng mga spirits, mga ganyan. Hatred, naku, kung meron kayong hatred sa kapwa, this is the time that we ask for forgiveness. This is the time that we forgive those people. And this is the time we forget about it. Kasi ikaw lang ang magkaano dyan, magsasuffer dyan. Ikaw lang ang pupuntahan ni Satan at kakainin ni Satan kung ikaw ay may unforgiveness. May sama ka ng loob, patawarin na. Kalimutan na. Kahit gaano kasakit, pwedeng kalimutan kasi hindi sasabihin ni God sa atin na pwedeng kalimutan kung hindi natin kayang kalimutan. Tandaan natin, meron tayong supernatural power. Kung talagang mahal na mahal natin ang Panginoon, susunod tayo sa Kanya. Kahit gaano kasakit po na experience ko yan. I'm being persecuted. Kung alam mo kung paano magsalita, di yung mga bashers na lang, or even sarili kong family, or minsan merong magsasalita ng napakasakit, merong sisigaw dyan, especially yung mga hindi talaga mature. Mga ganyan, napakasakit niyan, especially from family members. Kaya lang, anong gagawin ko? Magmumukmuk doon? Magdudwell ako doon? No! Papatawarin instantly, tapos punta ako sa secret place. Lord, tapos i-worship ko na si God. Kaya kami, yung relationship namin ni Lord ay talaga super, super solid po. Diyos ko, mahal na mahal na mahal na mahal ko ang Panginoon. Dahil minahal niya muna ako. Gusto niya ma-please siya. At gusto ko ma-please siya. Kaya Lord, this will displease you. Diba? So hindi ko nagagawin ito. Kahit na gaano yung tukso, pipilitin ko. And the only way I can do this is because I have a relationship with Him. Kasi kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka tumatawag sa Kanya, hindi ka nag-worship sa Kanya, no way makakayanan mo yan. Hindi mo makakayanan. Si Satanas is all over you. Hindi mo makakayanan yan. Kapag ikaw na sa Panginoon, ang maanghel ang babantay sa iyo, hindi makakalapit ang mga demonyo. Yan ang sinabi niya. You shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. They'll bear you up with their hands lest you dash your feet against a stone. May problema ka, sasaluhin ka ng mga anghel. Amen.
So, anong sabi dito? Yung contentions, strife, ang ibig sabihin niyan strife. At James 3:16, napaka-importante po nito, strife, naku niyo. James 3:16, for where envy and strife is there confusion and every evil work. Ito ang pinakagrabing scripture talaga na kung saan aatakihin ka ni Satan from all angles. Lahat ng anggulo, pwede kang patayin ni Satan, pwede kang i-destroy, pwede nakawin niya lahat ng mga bagay-bagay sa'yo when you are in strife. Ano po ba yung strife? Ito nga yung strife, yung nag-aaway kayo. Meron kayong matinding mga disagreements na hindi kayo nag-uusap. Sobrang sama ng loob mo sa taong ito at hindi maalis-alis. Yan ang strife, hindi nag-aaway kayo. Kumbaga, kalimutan po yan. Because pwede kang patayin, pwede kang ma-stroke, pwede kang magka-cancer. Hindi mo man ma-connect yan. But this is what the Bible says. For where envying and strife is. So, nagkakaroon ng envying, ibig na iinggit ka. Tapos, and strife, ibig pag-aaway ng mag-asawa, pag-aaway ng mga anak, pag-aaway sa church, ng mga pastors, or ng mga nagchichismisan po dyan. Mga nagkakaaway, kumbaga nagagalit ka sa mga taong ito, tapos ikakalat mo sila dito sa kaibigan mo. Sabi niya, there is confusion. Wala na, hindi na matino yung pag-iisip mo. Sige, salita ka lang ng salita. Kani-kanina mo sinasabi yung chismis. Galit na galit ka sa asawa mo. Kung sinong kaibigan mo tumawag, sasabihin mo kung anong ginawa ng kapatid mo, sasabihin mo anong ginawa ng asawa mo. Salita ka ng salita. That is really strife. Sabi niya, and every evil work. Kakainin ka ni Satanas buong buo. Itong pinakagrabing pwedeng gawin sa iyo ni Satan when you are in strife. So magmula ngayon, kalimutan po natin ang puro pagmamahal ang gagawin natin. Amen. So balik po tayo dun sa scripture natin. Okay, jealousies, like ako talagang grabe, selos na selos ako kay Robert kasi talagang lahat ng babae, siyempre he was the big boss, 6,000 people, lahat ng mga secretaries, ng mga sino-sinong babae, gusto umangat ang kanila. So ako talagang tinutokso talaga si Robert. Nasira-sira ang ulo ko dyan sa pagsiselos na yan. And that's why I got sick. Nagka-cancer ako. Kinain talaga ako ni Satan dyan. Talagang sobrang suffering ang dinanas ko. But when I got the revelation, naku, hindi pala ako pwedeng magselos. So anong gagawin ko ngayon para hindi ako magselos? Bawa may nakita ako kay Robert. I mean, noong pa yan kasi matanda na kami. Wala. Pero no, like for example, dadalhin ko yan sa secret place, Lord. May nakita po akong ganito, may tumawag kay Robert na ganito, ganyan. Tapos ano sasabihin ni Lord sa akin? Tapos ka na anak? O sige, kantahan mo na ako. Ganun lang. You surrender. Yung pala sinasabi niya ni Lord sa atin na, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke and learn from me, for I'm lowly and gentle in heart, and you will find rest for your soul. Sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. Ano ibig sabihin niyang rest? Mag-rest ka. Imbes na magselos ka, mag-rest ka sa Kanya. Punta ka sa secret place, mag-rest ka sa Kanya. Alam mo bakit? Kasi yung yoke na sinasabi niya, yung oxen, kasi oxen, dalawang ox. Merong yung sinasabi niyang, you will find rest for my soul. For my yoke is easy. Sabi niya, ito yung nakalagay sa liig ng ox. Tapos may isa pang nakalagay. Kung ako lang ang magbubuhat ng ox, ng gareta na yan, ng trailer na yan, mahihirapan ako dahil nag-iisa ako. Pero hindi. Sabi ni Jesus, come to me, all of you who are tired and are heavily laden, and I will give you rest. So pupunta ako sa secret place. Tapos ngayon si Jesus, kukunin niya yung yoke. Akala ko dalawa kaming hihila ng yoke na hindi pala. Bubuhatin niya ako. Talagang nakita ko na po yan. Bubuhatin ako ni Jesus. Yung pinaka-yoke ko lang, yung pagpunta ko sa kanya, hirap akong pumunta kasi masakit ang nararamdaman ko. Selos na selos ako. Mas masama ang loob ko. Pero yun ang yoke na ngayon ibibigay ko ngayon kay Jesus. Pag binigay ko, bubuhatin pala ako ni Jesus. Amen. Tapos mamaya gagawa ng paraan. Yung pinagselosan ko, tinanggal sa trabaho, linipat sa ibang lugar. Something like that. Okay. Tapos balik tayo dito sa burst of wrath. Bawal, lagi masyado kang mainit ang ulo. Alisin na po natin yan. Hindi tayo pagpapalain dyan. Kailangan gentle. Hindi tayo nagagalit. Kung talagang papracticein natin yan. Kasi dati ako mainit din ang ulo. Pero nawala na po yan. Hindi na ako nagre-react talaga. Talagang simple na lang. Hindi naman po on all occasions, pero talagang nakokontrol natin. Kasi
punong-puno tayo ng pag-ibig ni Jesus. Mahal ko itong tao ito, kahit gaano kasama itong tao ito, mahal ko siya. Kasi naging masama ako at minahal ako ni Jesus, and I should love my neighbor as I love myself. Hindi po ba? So kung ganyan, mahal natin ang kapwa, hindi tayo nagsasuffer, nagsasacrifice ng ganito, Pastor Malu. Umiikot, nagmi-mission ng ginagawa natin ng mga bagay na ito because we love these people, di ba? Ayaw natin silang mahulog sa impyerno. Kung naintindihan lang nila yung mga sacrifices natin as mga heads, no, di ba? Yan ang ating priority. Kailangan yung inuutos ni God, mga mahal niyang mga tao, hindi mahulog sa impyerno, and that becomes our top priority. Amen. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born-again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.